Sinabi ni Tony Bishop sa isang panayam na confident siya na mananalo ang Hinebra dito sa Game 3. Kahit na 0-2 yung lamang, sinabi nitong si Bishop na kumpiyansa siya na makaya pa rin manalo ng Hinebra dahil doon daw sa dalawang games, yung first two games, sabi nga niya, they could have gone either way. Hindi naman daw natambakan ng Barangay Hinebra, kaya ibig sabihin may chance silang manalo doon sa dalawang unang laro. Kinakailangan lang daw nilang higpitan yung kanilang depensa. Kaya sinabi ni Bishop na kumpiyansa siya na mananalo sila hindi lang dito sa Game 3 kung hindi maski na dito sa serye na kaya pa nilang mag-comeback. Pagdating sa statistics, lamang siyempre ang San Miguel Beer at ilang teams lamang naka-comeback mula sa 0-2 deficit. Pero sinabi ni Bishop na kaya niyang gawin ng Barangay Hinebra. Para yan magawa ng Hinebra, tama si Bishop, kinakailangan higpitan yung depensa. Ang problema na kasi ang daming scorers nitong San Miguel Beer. Katulad nung sinabi ni Coach Tim Cone, nung Game 1 kasi, nakafocus sila siyempre kay Benny Boatwright at kay Junmar Fajardo. Pero nag-explode naman si CJ Perez. Nung Game 2 naman, binantayan nga nila ito si Perez. Pero ang naka-score naman, of course, nandyan pa rin si Boatwright at si Fajardo. Plus itong si Marcio Lassiter. At ginulat siya ni Jeron Ting na hindi naman inaasahan na naka 7 points in 8 minutes. Pag naglaro naman si Terence Romeo, dagdag na problema pa yon. Plus, nandiyan pa sila Don Troliano, Jericho Cruz, at yung iba pang players ng SMB. Kaya mukhang kinakailangan talaga higpitan yung depensa dito at isa pa, kinakailangan makakontribute din yung ibang players. Medyo masama performance ni Christian Stan Hardinger to sa huling game ng Hinebra. Kaya kinakailangan pagandahin ito at mas maganda ang resulta ng kanyang opensa at pati na depensa para ang Hinebra ay magkaroon ng tsansa manalo. Pati na itong si Japet Aguilar na 2 points lamang ang nagawa buong Game 2. Kaya kinakailangan bumawi ng mga nabanggit na players para magka-chance ang Hinebra. Posible kaya na itong Rain or Shine Elasto Painters ang isa sa mga tinatawag natin na maging kandidato o maging dark horse pagdating dito sa Philippine Cup. Sinabi ni Coach Yeng Giao na sa tingin niya malaki ang tsansa nitong Rain or Shine pagdating dito sa Philippine Cup. Dito actually sa Commissioner's Cup, kung hindi lang na masyadong late na dumating to si Treadwell, baka nagka twice to beat advantage na itong Rain or Shine. Pagdating dito sa Philippine Cup, hindi pa natin alam kung maglalaro na ito si Luis Villegas. Pero kung sakasakaling makapaglaro na ito, napakalaking bagay dahil magkakaroon ng Twin Towers itong Rain or Shine. Ito si Villegas plus itong si Keith Datu. At syempre, nandyan pa si Bob Belga at si Santi Santillan. Ibig sabihin, hindi na magkukulang sa height itong Rain or Shine na usually ay nagiging problema nila pagdating dito sa Philippine Cup. So makakasabay na sila dito sa ibang koponan. Pagdating naman dito sa wings at guards, marami niya ng Rain or Shine. Hindi yan problema ni Coach Yeng Giao. Kaya sa tingin ko, kaya na sumabay nitong Rain or Shine. Importante lang of course makapag-adjust sila kaagad. Dahil gusto ng Rain or Shine as much as possible. Kung gusto nilang maging contender dito sa Philippine Cup, kinakailangan maganda yung umpisa nila at mag-click kaagad yung mga players. Dahil syempre, kapag pag nag-Philippine Cup na at walang import, alam natin, kinakailangan yung mga top local players mo katulad na Kit Datu, Ring ng Batak, itong si Regio Mamuyak, at yung iba pa, ay mag-deliver na talaga. Kaya ngayon maasahan natin, itong sinabi ni Coach Yeng Giao, na itong Rain or Shine ay isa sa magiging top contenders. Siyempre, maraming fans ang matutuwa dyan dahil gusto nila na mayroong mga independent teams naman na matatawag natin na magkakaroon ng tsansa na lumaban para dito sa kampyonato. Dahil sa totoo lang, napakatagal na nang huling nag-champion ang independent team dito sa PBA. Kaya tingnan natin kung dito sa Philippine Cup ay magkakaroon na ng tsansa itong koponan ni Coach Yeng Giao. Samantala naman, itong Meralco Bolts ay gusto rin tignan kung ano ang posibilidad para mapalakas nila yung kanilang lineup. At tinitignan daw nila ngayon kung paano magiging sitwasyon dito sa kanilang point guard. As it is, itong si Aaron Black at si Chris Banquero ang kanilang pinag-alternate dyan. Medyo okay naman yung resulta, pero ang tanong ay ano ba ang kulang dito sa lineup ng Meralco Bolts at parang hindi pa rin sila makaabante. Siguro kinakailangan pa nila ng isa pang mga matinding scorer para sila ay magkaroon ng tsansa na umabot na talaga dito sa finals at manalo na ng kampyonato. Alam natin ilang beses nang naging runner-up itong Meralco Bolts at yung management talaga gusto nang makita na itong kanilang lineup ay mapalakas at magkaroon na ng sinasabing competition talaga itong San Miguel at Ginebra maski na ang TNT.
Kasi nakita natin ngayon itong Magnolia kung ano ang ginawa ng management ng SMC. Pinalakas sila noong off-season. Kinuha itong si Abu Tratter at si David Morel. Plus, solid yung import na nakuha nitong Magnolia. At ang laki ng improvement nitong si James Laput. Kaya masasabi natin talaga na ang MVP group, ganyan din ang gustong gawin dito sa Meralco Bolts. Para hindi na sila sa TNT umaasa na magiging champion. Kung titignan natin, okay naman yung lineup ng Meralco. Pero kinakailangan pa nila siguro ng additional na mga wingmen. Kasi dito sa kanila center, okay na to si Almazan at si Brandon Bates. Pero, pwede rin na makipag-trade sila para makuha itong si Poy Eram. Okay sana yung si Brandon Rosser, kaya lang maramag sa TNT talaga ang punta ng nabanggit na player. Ngayon, pagdating naman dito kay Chris Newsome, kinakailangan ma-retain yan nitong Meralco Bolts kapag siya ay naging unrestricted free agent. Kung hindi man nila ma-retain, dapat makakuha sila ng isang solidong kapalit ng nabanggit na player. Itong Magnolia Chicken Templados ay susubukan din na walisin na itong Phoenix Fuel Masters. Itong dalawang games nitong Magnolia at ng Phoenix dikit pareho. Actually, ang nangyari kasi dito sa dalawang games na to, kung mapapansin niyo, palaging lumalamang ang Magnolia sa umpisa at ang Phoenix ay naghahabol. So, iyan ang nagiging problema nila. Actually, nung game 2, nakahabol na ang Phoenix mula doon sa 16-point lead ng Magnolia at nagkaroon pa nga sila ng 5 points na lamang. Yun nga lang, hindi nila ito na-sustain dahil doon sa magandang nilaro nitong import ng Magnolia na si Tyler Bay. At syempre yung contributions ng iba nilang players. Nalimitahan ng Phoenix itong si Paul Lee noong game 2. Pero yung half-court shot niya, yun ang nagpapanalo dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya ngayon, itong Phoenix, kung gusto nilang ma-extend itong series, una-una kailangan maganda yung umpisa nila. Mahirap na maghapon sa game 3, lalo na at alam mo na determinado ang Magnolia na tapusin na ito. So kung ganito ang mangyayari, ang Phoenix kinakailangan makakuha ng solid contributions ulit mula dito kay Jonathan Williams at Jason Perkins. Pero sigurado na mamarkahan na yan ng Magnolia, kaya kinakailangan makakuha din sila ng magagandang numero mula dito kay Tyler Teo at doon sa iba pa nilang mga players na baka hindi inaasahan. Partikular ito si JV Mocon, tsaka si Richie Rivero at yung iba pa. Marami naman pwedeng gamitin itong coach ng Phoenix para mapalakas o para ma-even out kung ano man yung posibleng lamang ng Magnolia. Ang kinakailangan lang talaga dito ay maging consistent sila mula umpisa hanggang huli. Tandaan natin, itong laban na ito ng Phoenix kapag natalo sila ay eliminated na. Kaya itong Magnolia determinado na tapusin na yung serye para sila makapasok sa finals. Pero kung ikaw naman ang Phoenix, ang kinakailangan mong gawin, bukod sa pigilan itong si Tyler Bay, yun ding ibang players ng Magnolia katulad ni Paul Lee, si James Laput, at yung iba pa ay kailangan mo ring pigilan para sila ay magkatsansa ng manalo. Shoutout kay RG Bueno at Dalina Family, Ronald Barbosidad, kay Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girlie Baduria, Joseph Pineda, kay Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, JJ Sibum, Donel Santiago, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, kay John Ray Marquisuela, Romeo Conchada, kay Jonald Malyari, Edia Garcia, Dexter Domer, kay Jason Mendoza, kay Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, John Mark Cantos, Dionisio Mercado, Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles Family at sa iba pa nating mga taga-subaybay.